Magbunyagi lahat ng mga kadonatics natin, di ba? Impeachment case, archive na mga kadonatics. It's considered like trash. Kaya mga kadonatics, good news talaga para sa ating nakasuporta sa mga Duterte. Ibig sabihin yan mga kadonatics, si Inday Sara Duterte may pag-asang makatakbo sa 2028 election. At pag siya ang mananalo mga kadonatics, patay talaga kayong mga oposisyon kayo. Babalikan kayo, but in a subtle way mga kadonatics, papapaimbestigahan niya lahat ng mga congressman, lahat ng mga kurakot. Kasi alam naman yung mga kadonatics na pinupolitika lang siya. At yung mga kurakot talaga, yung mga nag-akusa sa kanya. It would happen mga kadonatics. Kaya takot na takot sila mga kadonatics na makabalik ang mga Duterte sa palasyo. Kahapon pala sa Senate hearing, may mga rebelde palang nakapasok doon. Nagsisigawan pa sila mga kadonatics. Noong pinatahimik sila ni Jinggoy Estrada, biglang nag-silent protest. At eto yung ginawa nila mga kadonatics sa loob talaga. Okay, eto. Silent protest sila. Tingnan mo. Thumbs down. Parang mga mongoloid lang dating Tingnan mo. Parang special child talaga. For what? Like, mga buntol. May nakasali pang buntol sa kanila. Nakakahiya yung mga thumbs down nila. Ano yan? Ay nako, mga rebelde talaga. Opposition mga kadonatics. Not just an opposition pala. Ito yung mga alipores ni Tambaloslos, ni Risa Ontiveros dyan, Kiko Panghilinan, Bam Aquino, Lacson, nako, hugas kamay. Tito Soto, nako, ang tanda ng mga kadonatics, baliktad pa rin yung pag-iisip. Bakit naman? For what? Nang humihiyaw na nakakahiya talaga mga bulate na to. At sa labas mga kadonatics, ganun pa rin yung ginagawa nila ito. Nagpapatuloy pa rin yung karebeldihan nila. For what? Thumbs up? Palabas na po kami, hinaharang pa kami. Palabas na kami, nagpo-protest pa rin kayo eh. Palabas na kami. Ano yan? Ay naku, tanda ng mga kadonatics, hindi nahiya sa mga ginagawa nila. Parang mga special kids talaga. Palabas na kami. Palabas na kami, nagpo-protest kayo. Lumabas na. Talagang kami ay ready. Ay naku, kung naging pamilya kita, dinidisown na kita ngayon. Nakakahiya sa pamilya mo or else yung pamilya mo, buong pamilya mo, ganun din. Rebelde yung pag-iisip. Buti lang sana mga kadonatics kung pag-iisip lang rebelde. Pag yung ginagawa mo na yung pagre-rebelde sa gobyerno, iba na yan. Disappointed sa Senado. Bakit po, ma'am? Ang ginawa nilang makapagboto ay hindi nila pinakinggan ang sigaw ng taong bayan. Wow! Sigaw ng taong bayan. Ang laki ng rating ni Inday Sara Duterte. Sigaw ng taong bayan, Sigaw ng mga NPA, ng mga rebelde katulad nyo. Sabi ng professor ko noon, majority should always be respected. 1905, that is unanimous mga kadonatics. At pag hindi mo yan nire-respeto, there is something wrong in you mga kadonatics. Kaya nga always majority ruling. Majority. There is a systematic and organized government because of the majority ruling. Binoto ng majority. There's a majority decision. Kaya nagkaganon. Pag hindi mo yan nire-respeto, then you are in the opposite side. There is no business for you to be there. Diba? Binaliwala nila ang ninanakaw na pondong mula sa paghihirap ng mga manggagawa. Mga buwis ng mga manggagawa. Walang paliwanag. Walang proseso para malaman natin saan dinala ang milyon-milyon na galing sa buwis ng mga manggagawa. Ganun na lang. Wow! Yung concern nila mga kadonatics, yung 125 million na confidential fund, pero yung billion-billion na flood control at iba pa. Ang daming mga problema mga kadonatics. Pero focus talaga sila sa confidential fund ng Vice President.
I wonder why ganon ka-single out nila ang Vice President unless she is really a threat. Anong respect dalo? Nirespeto ba nila ang mga manggagawa? Nirespeto ba nila ang mga buwis ng mga manggagawa na hindi natin alam saan din nila? Mukhang mongoloid talaga. Anong respect? Huh? Rule of law. Oh. Is Sara Duterte above the law? Anong nirerespeto natin? Above the law. Ito yung mga ironic sa mga opposition, mga rebuilding pag-iisip, mga kadonatics. Ayaw nilang mag-above the law, pero hindi nila nire-respeto yung Supreme Court. Ha? Sino ba ang above the law dyan, mga kadonatics? Sinabi na mismo ng Supreme Court, mga kadonatics, na unconstitutional. Tapos pag hindi mo i-respeto, ikaw yung above the law. Ngayon, dahil ni-respect ng Senado yung ruling ng Supreme Court, sila pa yung above the law. Baliktad talaga. Ay, nako. Respect the law? Walang respeto sa mga manggagawa na ninakawan ng buwis. Walang respeto sa saligang batas. Walang respeto sa saligang batas. Bakit ayaw mong respetuhin yung Supreme Court? Ha? Bakit? Kasi nga, mga bungok kayo, budol kayo, fake news. Ang kaya lang nilang mga usigin ay ang mga mahihirap, pero ang isang Sara Duterte above the law? Is she above the law? Walang respect of law dito. Diba? Tingnan mo yung isa sa gilid, oh. Buntol na. Ano yung buntol, mga kadonatics? Yung parang Doraemon yung dating. Ito ng mga may kapangyarihan, hindi ito batas para sa mga manggagawa at binaryong mamamayan. Kaya kami ay nag-walk out ngayon sa Senado. No, dapat lang mag-walk out kayo. Kaya kami nag-walk out sa Senado. Bakit pa pinapasok itong mga Dahil rebelde to? gusto namin, ang panawagan ng taong bayan ay litisin si Sara Duterte. Litisin. Ma'am, thank you, ma'am. Sige po, sige po. Tayo namin yung nandun sa siga. Dapat i-detain niya ng isang buwan eh. What do you think, mga kadonatics? Grabe talaga mga buntol na mga rebuilding to. Inuusig yung batas dahil daw hindi nire-respeto yung saligang batas. Pero ayaw namang respetuhin yung Supreme Court. Kataas-taasang korte. Paano mo masasabi na above the law yung mga Duterte, mga kadonatics? Na, which is, ang Senado naman ang nagdesisyon. Nirespeto naman ng Senado yung desisyon ng Supreme Court. Ito pa si Ngiwi. Nagsalita na din si Ngiwi, mga kadonatics. Galit na galit si Ngiwi, oh. Nakakahiya. Nakakahiya. Nakakahiya ang desisyon ng Senado patungkol sa impeachment complaint laban sa Vice President. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Sa pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin, nagsilbi itong taga-konsinti at taga-kubli ng mga krimen ng Vice Presidente. Ang pandarambo ng 612 million pesos ng confidential funds. Saan ka nakabasa, Ngiwi? May binabasa si Ngiwi, mga kadonatics. Tingnan mo. Ay, nako. Parang pang-aabuso sa kapangyarihan. Their disgraceful decision is a betrayal of the Constitution and a betrayal of the will of the people. Ay, nako naman. Dinadamay pa yung taong bayan talaga. Di nila alam na majority ang nakasuporta sa mga Duterte. Dinadamay pa tayo, mga kadonatics, taong bayan daw or taong ulol. Yung mga ulol talaga. This may have delayed our hopes for accountability and justice, but it has not ended it. Sa dulo, hindi pa nakakatakas si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga pananagutan. Patuloy na magbabantay at maniningil ang taong bayan. Tuloy ang laban. Taong bayan talaga. Ang mga ulol talaga. Nako. Nakaka-visit talaga. Anyway, mga kadonatics, sabi dito sa comment section, mada talaga to pag si VP na presidente. Pag si Sara na, nako. Ay, mga dramatic talaga to, mga opposition. Kahit saan mo dalhin, mga kadonatics. Napansin ko din kay Risa Ontiveros. Pag may idea siya, mga kadonatics, she will stick to it and she will defend it to death. Kahit mali. Kaya kahapon, ayaw makinig kay Marcoleta. Kahit na maganda yung mga punto ni Marcoleta doon, mga kadonatics, na Senator Marcoleta. Pero ayaw niya.
never na makinig. Yan yung klaseng senadora meron tayong mga kadonatics. Ayaw makinig sa opinion ng iba. Thank you so much and God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Bye-bye. Ay, subscribe din.